Okay, now let's answer this past board problem which occurred last May 2015 under hydraulics, particularly yung three reservoir problems. So recently or previously, we have answered yan, yung nung past board din, 1981. So ang tinatanong doon is the discharges. Okay, given lahat ng elevation, no, this one is the other case. That's the first case. This one's the other case. Given if this isang may discharge, then to solve yung elevation. Nung critical na, kasi di ba sa unang step, chine-check muna natin if ano yung flow ng gitna. Kung inwards ba siya, ay towards ba siya, or kumbaga kung nagsusupply ba siya, nagre-receive siya. In this case, an reservoir B, the figure receives 0.06 cubic meters of flow. So determine the following. Okay, kung nagre-receive siya, ibig sabihin, ano na, kung gagawa tayo nung, ay gawa muna ako dito. Pwede ba ito? Di siya straight. Sige, okay na yan. What? Wait lang. Ayan. So, kung nagre-receive siya, ayan, nagre-receive siya ng tubig. So, si ano lang nagsusupply sa kanya. Sa kanila, si A. So, ibig sabihin, kung may level doon, di ba initially, yung ginagawa natin is, ina-assume natin na dito muna yung ano, junction. Tapos, check kung nagre-receive ba yung gitna or nagsusupply. Di ba? Kung yung discharge ni A is greater than the discharge ni C, kapag ganun, ibig sabihin, okay, kung greater than siya, edi nagre-receive si B. Kung less than naman, edi nagsusupply si B kasi kulang pa yung sinusupply ni A para kay C. So, ganun. In this case, stated na nagre-receive siya. So, angat natin yung ano, intersection yan. Intersection ng tatlo. Okay? Say, dito. Dito na yan. Ayan. Dito ba laki ng... Ayan. Okay. So, ayan. Ang gagawin natin is, ganun pa rin. Kunin pa rin natin yung mga elevation yan. Okay. So, ito. Copy ko na lang para dito kay B and para kay C. So, ayan. Ganun pa rin. Yan yung junction nila. So, ito naman yung height ni... Ayan. So, ito yung height na... Ito mo kapal. Okay. Ayan. Ito yung head loss ni A. Ito naman yung head loss ni B. Ito yung head loss. Huh? Hindi na mahalata yung arrow. Sobrang liit. Ito naman yung head loss. Oops. Ito naman yung head loss ni C. Galing dun sa intersection nila. Okay? Pangalanan ko tong HFA. Okay? Ito HFB. Ito HFC. Okay? So ito QA, UB, Kurama, QC, UB, nine-tail. Ayan. Okay, sige UB, may value na tayo niyan. To determine the following. Anong relationship makakuha natin dyan? Okay, lagay natin dito. Firstly, yung discharge. Ano relationship niyan? QA, kung nagre-receive si B, edi parehas silang sinusupplyan ni A equals QB plus QC. No? And then, ayan. Sunod ay yung mga head loss mo nun. Pero,
Note muna natin, ano ba to? Ayun, friction F. So, Darcy-Weisbach yan. Dapat kabisado na yung formula. Head loss equal to 0.0826 F L Q squared over diameter to the fifth, no? Or since constant naman yung 0.0826 FL over D to the fifth, papalitan na natin yan ng constant K. So, apply na natin to sa lahat. Q squared, ayan. Okay, pero mamaya na yan. Gawa muna tayo ng formula. Or mga equation rather. So, ang relationship nito, HFA plus HFB, meron tayo. That's 100 minus elevation ni B. Kasi unknown yun eh. So, ilet muna natin as ganon. This one is the elevation ni B, which is the unknown pa in that case. So, unang equation natin ay HFA minus HFB. Ay, plus pala rather. HFA plus HFB. And HFA plus HFB is equal to 100 minus elevation ni B, no? Is equal to 100 minus elevation ni B. Okay? And then yung sunod ay yung HFA plus HFC. Diba? May mukha tayong relationship dun eh. Constant pa. HFA plus HFC, that is equal to 100 minus 82. Or that is 18, no? Okay. So, paano yan? Ilang unknowns? 1, 1, 2 lang pala kasi ano, di unknown si B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 6 lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama? Dami naman. So, 6 equations ba ang kailangan? Parang ganun, pero masisimplify kasi natin yun eh. Diba? Yung HFA, pwede na natin express yan ng constant yung 0.0826 FL over D to the fifth, tapos QA squared na lang. No? So, simplify ko, H ay K Q squared. So, yung K, store ko na lang siya sa A. Yung 0.0826 FL over D to the fifth yun. Then, Q squared, QA squared ko to. Okay, sa HFB, store ko naman yun sa B, yung constant niya. Then, QB squared is equal to 100 minus elevation ni B. Ito yung unknown. Then, isa, that will be sige, HFA ulit. So, A ulit, store sa A, then QA squared. And plus HFC, store natin sa C, then QC squared. That will be equal to 18. Okay? So, sige. Let's do the shift solve ay sa storing part. Okay? So, first, yung ano muna, gawa ko ng equation na dito, 0.0826 F, lagay ko sa X, ay F, friction, length, lagay ko sa X, F, L, Q squared, wala. Diameter, gawin ko ng D over 1,000, no? Para di na ako mag-divide. Kasi naka-millimeter siya eh. Tama? So, para gagawin ko siyang meter kasi, 0.0826 FL Q squared, ay diameter to the fifth pala. Q squared wala, diameter to the fifth. Ayan. So, ang friction ni A ay 0.0225. 0.0225, ang length niya ay 1.5. And ang diameter niya ay 450. Ayan, 151. Store ko na yan sa A. Ang sunod, palitan lang natin value para sa B. 0.0178. Ang length niya ay 500. Ang diameter niya ay 250 mm. So, gawin ko ng, ayan. So, 752. Store ko sa B. And lastly, yung sa C, friction niya ay 0.168. 0.0168. Then, length niya ay 750. Ang diameter niya ay 300. Okay, so this is the nasa C. Check ko nga muna. Ito yung mga na-store ko. 151. Recall. Para ma-check, recall. 151, okay. 752, tama. Then, 420. Okay, tama. Okay.
O, yan na. Actually, pwede na nga ma-solve dyan eh. Kasi, tamo, from 7, ilan yun? 7 kanina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang pala. 6. O, ilang equations na lang? 3 equations na lang. Kasi ang unknown mo na lang is QA, QC, then LFB. Di ba? O, ayan, pwede na to. Itong equation na to magamit mo. Ito, and ito. O, yan na lang kailangan mo. Pero, itong dalawa lang kailangan mo para sa unang problem. Yan dalawa, ang first two. Ay, baka di nakita eh. Ito tsaka to. Di ba? Paano yan? So, that will be, since si QB, may value na. Since may value na si QB, QA, tignan mo anong common pala sa kanila. Parehas silang may QA. Si QB kasi, ano na yan eh. Given na talaga yan. Okay. Eh di, ayun, si QA, ay, wait lang. QA. Ayun pala, ito pala. Okay? So, ito pala yung gagamitin natin para makuha yung una. Hindi pa yung may LFB kasi anong pa nga siya eh. Tama. Anong pa nga si LFB? So, ito, QA, QC. QA, QC. So, para masolve agad natin si AQA, yun yung flow inline AD. Diba? Ito yung A to D. Ayan yung QA ko. Edi yung gagawin ko is express ko lang si QC in terms of QA. Ganon. Kumbaga, i-modify ko to. Gagawin ko siyang QC in terms of QA. So, QC is equal to, yan, 18. Lipat si AQA dito. Nakastores kay A, then QA squared. Then, over, nakastore sa C. Then, square root. Ganyan. QC, 18 minus A, QA squared over C. O, ayan, pwede na. No, pwede na yan. So, QA is equal to QB. Sige, lagay ko na lang QB kahit given na siya. May na lang natin ilagay. Then QC. Ayan. So, ang QC ay 18 minus nakastore kay A, QA squared. Then, nakastore kay C. Ganyan lang. Masasolve mo na yan. Yan yung Caltech. Ang QA, ilet ko yan as X. Okay, yan yung ano natin. Ang QA, ilet natin as X. Ang QB, yan 0.06, tama? QAX. Then, yun na. Diba? Okay, paano yan? X is equal to 0.06 plus square root ng 18 minus nakastore kay A, x squared over nakastore kay C. Double check. 151, 428. I-solve natin sa X, that is the value na ni QA. So, ito yung choices, 0.2, 0.2, 0.2, 0.1. So, lapitan natin ang assumption, 0.2. So, ang bilis, 0.219. So, this is the answer. Para makuha si flow inline DC, ano ba si DC? Di ba ito yon? Di ba ito lang naman yon? Yung QC? Yung QC. Ito lang mismo yon. Di ba? Ayan D to C. QC yan. Modify mo lang to. Huwag mong babaguhin yan. Modify mo lang to. Yan na mismo yun. Yan na yung QC. 0.159. Di ba? Sunod, elevation of reservoir B. Ito na yun. Ito na yung gagamitin natin. Ito naman. Ito. So, to solve for elevation ni B, minimal tayo sa ano dito. Minimal tayo sa writings. Elev ni B. Okay, pakita ko na lang yung yung sabi ito. Arrange na format. LFB is 100 minus A. Nakastore kay A squared. And minus B. Nakastore, ay, baliktad. Nakastore kay A, QA squared. Minus nakastore kay B, QB squared. Or yung K nga, mga nakastore. Ayan. Di ba may nakastore na tayo kay A? Di ba that is the nasa X, QA? O, direkta na natin yan. 100 minus nakastore kay A, X squared, which is yung QA, minus nakastore kay B, then B squared, 0.06 squared.
Then voila, 9.07. That's it. Mas ano pa, mas exact, mas malapit pa. Isa CR ba ata 9.04? Oh, nag-round off kasi dun eh. Ayun. That's it. So you solve this problem. Caltech lang yan. Basta magawan mo ng relationship, then ayun. So kapag ganitong problem, ganito na lang yung isipin nyo. So, QA, para makuha yung first na discharge, let mo as x equals kung given si yung gitna, substitute nyo value plus square root ng this one, yung 18 ay yung ano pang 18? 100 minus 82 yun, di ba? So, yung elevation ni A minus elevation ni C. Yan yun. Minus, yung nakastore kay A, yan yung K, yung constant. 0.0826 FL over D to the fifth. Then, x squared ulit over nakastore kay C. Then, yun. Para makuha nyo si X, shift solve. Para makuha nyo si C, modify nyo lang yung equation. Ito yung itira nyo. Then, yun yung elevation ni B, makuha nyo rin by relationship ng head losses nila. So, ayun. That's it. Hope you learned something. Thank you.